Kasama sa listahan ng nililigawan ng mga kandidato ang simbahan kapag paparating na ang eleksyon. Bakit nga ba? Para nakaka-intriga yan, Pinky. Talaga naman. Pero may punto ka dyan. Ang simbahan daw may solid vote. Okay. Galing sa mga taga-suporta nila. Ganon ha? Ibig sabihin talagang malakas sila. Okay, so isa po yan sa uungkatin natin ngayong araw na ito. Kaya kayo dyan sa mga nasa kani-kanilang bahay, humanda na at samahan kami sa aming talakayan. Ito po ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Hatid sa inyo ng pinagsanib na puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Tilman, and Air 21. Sabi nga nila, malaking impluwensya ng simbahan pagdating sa pamumuhay ng isang tao. Tuwing eleksyon, ano kaya ang impluwensya ng simbahan? Panoorin po natin ito. Kilalang bansang Pilipinas bilang nag-iisang predominant Catholic country in Asia o ang bansang may pinakamaraming bilang ng Katoliko sa buong Asya. Dahil marahil ito sa mahigit 300 taon na kolonial sa atin ng mga Espanyol na kilalang mga Katoliko, kahit na umalis ng mga Espanyol noong late 19th century at sa paglipas ng panahon nanatiling malakas ang Catholic roots ng mga Pilipino. Hindi madaling balangkasin kung gaano kalakas ang impluwensya ng simbahang Katoliko sa mga Pilipino. Ngayong paparating na halalan, iba't iba ang magiging basihan ng mga Pilipino sa pagpili ng mga ibobotong kandidato. Sa pagpiling ito, maaring masaksihan ang lakas ng impluwensya ng simbahan sa ating mga Pilipino. Matatandaan na nitong Disyembre 2012 ay naisabatas na ang kontrobersyal na RH Bill. Ito'y matapos ng ilang taong pagkabinbing sa Senado nang dahil sa dami ng tumututol dito. Sa kasagsagan ng laban para sa kontrobersyal na batas, ilang mga religious leaders ang nanawagan sa mga Pilipino na huwag iboto ang 13 senador na bumoto para maipasa sa third reading ang RH Bill. Ang 13 senador na ito ay sina Senador Edgardo Angara, Joker Arroyo, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Miriam Defensor Santiago, Franklin Drilon, Francis G. Chofisto Gingona III, Panpilo Pinglacson, Loren Legarda, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Francis Kiko Pangilinan at Ralph Recto. Subalit tila hindi naging epektibo ang panawagan ng mga religious leaders tungkol dito sa huling survey na inilabas ng SWS kung sino sa mga kandidato ang iboboto ng mga Pilipino. Nangunguna sa first at second spot ang dalawang re-electionist at RH Bill supporters na sina Senator Loren Legarda at Senator Francis G. Escudero. Pasok din sa top 10 ang re-electionist at RH Bill supporter na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang survey ay ginagawa tuwing nalalapit ang halalan sa Pilipinas at palaging nananalo ang kandidato na nangunguna dito. Gayunpaman, matatandaan din na malaki ang naging bahagi ng simbahan sa dalawang nagdaan na EDSA Revolution. Isa sa mga prominenteng karakter noong unang EDSA Revolution ay si Bishop Jaime Sin. Naging influential din na spiritual leader ang obispo sa 10 simbahan noong ikalawang People Power. Kung gaano kalalim ang impluensya ng simbahan sa politika, wala magsasabi. Ngayong papalapit na halalan, naway hindi lamang ang spiritual na paniniwala ang ating pagbasihan. Dahil hindi lamang ito ang maaring basihan kung sino ang mas may magagawa para sa bayan. Nako, patikim pa lang yan. Sa aming pagbabalik, ano ang halaga ng simbahan sa politika? May makakasama tayong mga personalidad para pag-usapan yan. Dito lang sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Maaari nyo rin kaming mapanood sa pamamagitan ng live streaming sa www.ttv.ph,
at www.medianangbayan.ph. Napapakinggan nyo rin kami sa radyo, sa PBS Radyo ng Bayan, 738 kHz. Maaari nyo ding bisitahin at i-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 at follow us on Twitter at hatolnangbayan2013. That's right. And of course, ngayong araw, makakasama natin sa talakayan ang isang Christian leader and political leader dito sa Pilipinas at siya rin ang lone candidate ng Bangon Pilipinas Party. Let's welcome si Brother Eddie Villanueva. Welcome to the show. Welcome. Magandang araw sa iyo, Pinky at Alex, at sa sumusubaybay sa inyong malaganap na programa. At Pinky, hindi lang yan. Makakasama rin natin ang isang sikat na manunulat. Nakapag-produce at nakapag-direct na siya ng halos 50 videos. Wow. Patungkol sa community organizations, regional cultures, and good manners for government employees. Okay yun. Siya si Professor Mila Aguilar. Magandang araw, Alex and Pinky. Magandang araw po araw sa din inyo. sa inyo. Ako, alam mo, very interesting itong talakayan natin ngayon. Kasi napaka-sensitive actually yung topic, Alex, and that is yung the involvement of the church sa matters of the state. Kasi 'di ba, kumbaga there was a time when there was such a thing as separation of church and state, 'di ba? Yes. Pero through the years parang biglang nagkaroon ng parang they were thrust into into politics, 'di ba? Yung political affairs. Tapos ngayon talagang aktibo ang church and of course some religious groups, 'di ba? Yun nga, first of all, Brother Eddie, okay? Before we delve into yung inyong pagtatakbo as a senatorial candidate, sino nga po ba si Brother Eddie Villanueva? More than just a religious leader. Kasi I'm sure yung ating mga viewers would want to know more about you. Kasi Salamat. Ang nakikita lang nila basically you're a religious leader and an advocate of reforms. So, who are you other than that? Si Brother Eddie Villanueva po ay tubong Bukay, Bulacan, at nag-aral din produkto ng public school, nag-aral sa Madrilen ng high school, St. Mary's Academy, pero naging aktivista ng kolehiyo. Ako nakapag-aral sa PCC, naging Polytechnic University of the Philippines, pinagturo sa kolehiyo nang hindi pa gumagraduate. Kasama ko sa 4 sa kasaysayan ng Polytechnic University of the Philippines na pinagturo ni Doc Prudente. Ang kasama rito si Lake Blas Ople, Senator Blas Ople. Si Cablas. At ako naging student leader, naging spokesman ako ng mga estudyante nung panahon nagmamarcha kami rito sa Malacanang. At nakuha namin ng 20 hectares doon sa Santa Mesa. At to cut the story short, ako nagturo ng political economics for 7 years, naging longest sitting regent ng university, more or less for 10 years. Panahon Presidente Ramos, President Era, President GMA, hanggang sa akin makumbinse ng task force pagbabago na maging alternative presidential candidate noong 2004. Right. Ako'y kumuha ng abogacya sa UP College of Law for 2 years, pero twice I tried to finish my law but twice in prison during martial years. At naging activist, naging evangelist. Pero bago yun, si Brother Eddie ay typical na Pilipinong napamahal ang bansa sa akin nung makita ko ang social injustices during my college days. And I was made to believe that belief in God is just a product of the fertile imagination of human minds for the psychological of the suffering humanity during ancient time. So, ang aking belief, there is no God. If there is God, how come millions of our people are living in are languishing in abject poverty and very poor wallowing in wealth? So, I taught my students, pinagturo kasi ako at the age of 21, 22, sa kolehiyo. At sabi ko sa mga estudyante ko, even mga workers, fishermen, magsasaka, naging aktivista nga ako sa probinsya. At wala nga akong Diyos. Kung meron Diyos, ba't ganyan ang buhay, punong-puno ng injustices? Ang kailangan natin pag-isahin ng masang Pilipino, isulong ang pambansang demokratikong revolusyon to establish a just and humane society. I was very sincere, Pinky, Alex, I was very sincere, but sincerely wrong.
because there's God. And before it's too late, I was arrested by the Lord. At naging evangelist tayo. Ang JIL movement ay isang non-sectarian. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na sectarian. Hindi ito personality-centered, Christ-centered to. Ang layunin lang nito ay lapitan lahat ng tao sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Magawang mahalin ng Diyos at mahalin ng bayan. Ito ang nangyari kay Brother Eddie. At ako ay pinagtulungan noong 2003 ng mga task force pagbabago na iba-ibang sektor. Kinonsensya ako, Brother Eddie, we are not only for lesser evil, we are for ideal candidate. That's the story why I decided to be the alternative presidential candidate. May tanong ako, Pink. Kasi nga si Brother Eddie is a religious leader. What do you think of the separation of church and state? Napakaganda ng tanong mo, Alex. Iyan ang problema sa Pilipinas eh. Since time immemorial, kapag may mga godly people, kahit na highly competent, ang black propaganda ng mga traditional politics, may separation of church and state. Kayong mga nagmamahal sa Diyos, dyan lang kayo. Bayaan yung gobyerno sa kamay namin. Maling-mali yan. Ako nag-aaral ako ng political law sa UP. Pinag-aralan ko ang history ng separation of church and state. And that, million tao, hindi alam ang history. Thomas Jefferson, one of the founding fathers ng Amerika, ay sumulat sa congregation ng Baptist Church, historically, at sinabi sa Baptist Church congregation, huwag kayong mag-alala, don't be afraid. Never interfere in the ecclesiastical affairs and duties and functions of the church. Ang religious freedom is absolutely protected. Ito ang main purpose ng separation of church and state. The state should never interfere in the affairs of the church. Freedom of worship, religious freedom must be protected absolutely. Ngayon, linana ng Philippine Constitution, ang parte niya ng American Constitution, ang naging perception ng iba, kapag may separation of church and state, ibig sabihin, ikaw ay mahal mo ang Diyos, may takot ka sa Diyos, religious ka, wala kang pakialam sa government. Ang government, exclusive sa aming mga traditional politicians. This is a mortal sin. Why? Ang church ay tinawag ng good book, the salt and the light of this earth. Pangalawa, ang gobyerno, ginawa ng Diyos yung gobyerno para ang kayamanan ng bawat bansa mapamahala ang mabuti at lahat ng tao ay magkaroon ng kasaganaan ng buhay. Ngayon, ang Philippine Constitution natin, meron separation of church and state. Tatlong bagay ang mahalaga rito. Ito ay, saan tinuturo ito? Kaya napaganda. Unang-una, ang ibig sabihin ng separation of church and state, ang relihiyon ay hindi kondisyon para ang isang tao ay tumakbo sa public office. Ang liwanag sa Bill of Rights, no religious test is required in the exercise of political and civil rights. Nagkaroon tayo ng mga protestanteng presidente, Senador Ramos, Clavier, Muslim na dedicated, sila Santo Niño Rasul, sila Senator Tamano, mga great men and women, hindi dahil sa kanilang relihiyon, yung kanilang passion to serve. Ngayon, so, religion ay hindi pinag-uusapan sa gusto mong maglingkod sa bayan mo. Pangalawa, no state religion must be established. In other words, no funds of the government should be used in promoting one particular religion. Yun ang ibig sabihin ng separation of church and state. Number 3, religious freedom is absolutely protected. Kaya yan sana ay makapasok, maunawaan natin. Kasi ginagamit ko minsan mga traditional politicians, hindi naman lahat. Pag may papasok, halimbawa ikaw, na-born-again ka, ibig sabihin, naranasan mo yung sinabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Na-born-again ka, very qualified ka. UP graduate ka pa nga eh. At saka, Alex, qualified ka in a position of authority and responsibility. Pero hindi pa pwede, maka-Diyos ka eh. Baliktad naman. Mahalaga nga magkaroon ng moral leadership sa gobyerno para ang korupsyon ay masawata, at ang poverty ay mawala na. Baliktad eh. Alex, with your permission, Miss Aguilar, do you think, I just want to know your take on this, ano po ba sa palagay ninyo, dapat po bang, should there be a line drawn in between religion or religious convictions and politics? Politics is relationship. Actually, it's social relationship. And religion is
also relationship. It's relationship between a person and God. Okay. Now, these are two things, these are two entities that have to do with relationships. In politics, when you have, in society, when you have a breakdown of law and order, what do you turn to? You have to have a guide. And religion, well, it's religion as organized, no, provides that guide to how to comport yourself, how to what do the religions say? All the religions say, thou shalt not kill. Even Buddhism says, you shall not kill, you shall not steal. We need those guidelines. So parang sinasabi niyo po na dapat symbiotic ang relationship ng dalawa. Yes, dapat symbiotic, because otherwise may breakdown in morality and law and order in society. Kumbaga yung relihiyon, tumutulong sa mga tao bang makapag-isip kung ano yung tamang gawin, sinong iboto, anong dapat na leader, yun ba yung papel ng relihiyon? Supposed to be nagbigay ng enlightenment. Hindi para gawing robot naman ng mga tao. Kaya enlightenment. Pero ang view kasi ng iba, Brother Eddie, Ms. Aguilar, is that kumbaga parang the church tends to dip its fingers too much on certain issues, not involve itself. What do you think of that? Well, there are certain issues that the church really has to dip its fingers in, so that hindi magkagulo-gulo ang lipunan. Katulad nung issues of morality, no? Hindi ba? May reminders ang church palagi. Now, kung hindi, na tayo, labo-labo tayo. Ano ang objections natin sa corruption? It's essentially moral. And essentially, it's religious. So, should the church dip itself in the issue of corruption? Yes, of course it should. Example ko, Pinky, Alex, Professor Mila. Sa kasaysayan, ang Pilipinas, #1 bansa, 70 years ago sa Pilipinas. Okay. Sabi nga ng isang economist from Scotland, who has been specializing on the economies of Asian region, wala akong nakitang bansa sa buong mundo na katulad ng Pilipinas. Na dati #1 bansa, even until 1943, even richer than Japan to a certain extent. In 50 years' time, in so short time, bumaksak ang Pilipinas, inabutan ng at naging branded as a laughing stock of Asia, the sick man of Asia, because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking unabated political corruption. Dahil sa corruption ng Pilipinas na dati tinitingala, ginagalang mga Pilipino sa buong mundo, ay bumaksak at nawala na tuloy ng paggalang ibang bansa. Anong definition sa Pilipina? Pilipina, according to the dictionary during Ramos time, is a domestic helper. Sobrang pag-insulto sa lahing Pilipino. Parang stereotype na siya. Kaya nga panahon na para baguhin natin ang image ng Pilipinas. Paano yun? Ibalik natin ang moral leadership sa gobyerno. Ibalik natin yung takot sa Diyos. Yung greed for money. Yung kasakiman sa nakahawin ng kaba ng bayan. At sa paglinggo na sa simbahan. Pero wala naman sa puso ang hindi naman kinabubuhay ang takot sa Diyos. Kaya lumala ang problema natin, kaliwat kanan. Ang culture ng corruption, grabe. Bakit natin pinapayagan ang mga gambling lord pumasok sa politika? Smuggling lord pumasok sa politika? Hindi ba? Walang mga artista at basketballista, no? Pumasok sa politika. Okay lang yan. Dahil sa constitution natin, dalawa lang requirement. Natural born citizen ka, marunong kang sumulat at bumoto. Pero, ipagbabawal ang katulad ni Professor Mila. Si Alex na dating aktivistang progresibo, pero may pinag-aralan. Ikaw, Pinky, considered ka na isa sa mga stalwarts ng tinatawag na principle journalism sa ating kasaysayan. Si Brother Eddie na dating ekonomista, professor, educator ako, at social activist na nakulong na ilang beses dahil sa prinsipyo, naging ebanghilista. Nabalik sa Diyos. Bakit bawal? Good din, no? Hindi maintindihan. Kaya ganito ang ating bansa ngayon, kaya ako tinanggap ang hamon na yan, it will be treason to me before the eyes of history and before the eyes of God and eternity if I would not intervene, if I would not contribute my humble being in rebuilding the nation. Yes. Brother Eddie, nabanggit nyo na
yun nga, parang may nag-udyok sa inyo para tumakbo, no? Sa pagkasenador. Sino po itong mga nag-udyok sa inyo? Actually, 2003, iba ang aking kandidato ng 2003. Opo. Nagkaroon kami ng brainstorming ng mga Christian leaders sa Gallery Resort ng Zambales. Iba-iba ang mga susuportahan. Bandang inabot kami ng ilang tatlong gabi. Bandang huli, Brother Eddie, nakakita na kami. Sino ka ako? Yung ideal, hindi lesser evil. Ikaw, dati kang political animal. Ikaw ay political economist, social activist, at ngayon ay naging evangelist. Eh, nakikita namin na alternative presidential candidate ka. Sabi ko, I am not stupid to leave my comfort zone and fight the Goliaths of this bankrupt, corrupt electoral system. When the President, the Vice President, and even the Senate President and the Speaker of the House used to come to our house or even to my office in Ortigas just to be friendly with me. Why do I have to fight these Goliaths of this bankrupt, corrupt electoral system? Pero alam mo, Pinky, Alex, alam ko naramdaman nyo ito. As Professor Mill ay nakulong, namundok niya, ano? Pag natanong niya sa iyo yung seed of patriotism, napakahirap mong alisin yun. Na-ignorant mo na maganda lang ang comfort zone mo, pagkatapos sa kapitbahay mo ay nilalamon ng monster of corruption, ano? Eh, hindi ka siguro tao pag tinis mo yung mga kapitbahay mo. Kaya hindi ako basta na-post. Marami akong una-una, ang Biblia kasi napakaliwanag. Ang gusto ng Diyos, ang namamahala sa pamahalaan, ay yung matuwid. Yung may righteousness. Kaya nga sabi ng Bible, the church should be the light and the salt and the light. Pero pag ang church ay walang ginagawa, heavenly minded lang, samantalang millions of people are languishing in grinding poverty, injustices and rampant. Mahal mo lang ang sarili mo dahil magandang kita mo every month. Eh, para sa akin, kasama ka sa mga taong hindi makakapasok sa langit, ano? Dahil sabi ng Diyos, hindi lahat ang tumatawag sa Kanya, papasok ng langit. Yun lamang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na mahalin natin yung sagigilid. Ano yung sagigilid? Yan ang mga limot na bayani ng ating lipunan. Manggagawa, magsasaka, mangingisda, mga tsuper, OFWs na nagtitiis kayo, ano? 10 million nakakalat. Ang GIL movement kasi, Pinky, Alex, by the grace of God, Professor Mila, nasa 52 countries, pati Afghanistan at saka Pakistan, lately napasok na rin ang GIL movement. Mga Pilipino na nagkakaroon sila ng comfort dahil din sa fellowship. Ngayon, ang aking punto, ano ang ginagawa natin? Ang Senado, napakahalaga yan. Anong landmark ang dapat na ginawa nila para itong sagigilid, itong mga Pilipinong, the vast majority of our people, hindi kasama sa national dialogue, walang participation sa charting the destiny of the nation, eh, nakagapos sa isang tuka na buhay hanggang sa tumanda at mamatay. Brother Eddie, marami pa po kaming tatanungin ni Alex sa inyo at kay Ms. Aguilar, no? Pero we'll take a break first, ano? Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Wag po kayong aalis. Noong halalan ng 2010, may 5 pari mula sa simbahang Katoliko ang kumandidato bilang alkalde o gobernador sa kanilang lugar. Ngayong halalang 2013, 2 paring Katoliko ang kakandidato bilang gobernador ng kanilang probinsya. Babalik po tayo para sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kasi we have this so-called microcosm, yung talagang of the spiritual, the religious. You have the CBCP, yung JIL, INC, di ba? Saan po kayo doon? Saan po kayo lumulugar doon? You know, I'm friends with the CBCP. No? Yes. I did video documentaries for the National Secretariat for Social Action. And actually, there is very little difference, if at all. There is a difference in rituals and so on, but I believe that we believe in the same God and the same Jesus Christ as the Son of God and God the Son. Do you share the same views pretty much pagdating po sa politika, yung mga issues? Well, if
all who believe in the Bible also believe that God is a God of justice and a God of righteousness. And He hates injustice. He is for the poor. And He is for the protection of orphans, widows, and aliens. So, the Bible is a social gospel. The gospel is a social gospel. And of course, we should involve in politics. We should not be, dapat hindi hinaharangan ang mga buti ang loob at naniniwala sa Diyos sa sa politika. Pero po, Professor, yung pananaw ng bawat iba't ibang religious organization, nagkakaiba-iba rin yan, no? Siyempre. Walang centralized o walang usapan, basta kanya-kanyang pananaw Democratic yan. sa pamamalakad ng pamahalaan. Kahit sa RH Bill, iba-iba ang pananaw ng mga Kristiyano, iba-iba ang pananaw, kahit ng mga Katoliko, iba-iba ang pananaw. Kaya, nasa loob tayo ng demokrasya, hindi ba napakaganda nun? Naalala ko kasi nung ilang taon na nakaraan, sa loob ng meeting ng CBCP, kinumbida ang mga born again, kinumbida ang mga evangelical, ang Protestant, mga Muslim. Ako yung nahalal sa loob ng CBCP na chairman ng People's Coalition for Righteousness. Naging chairman ako, ang vice chairman ko si Sonia Saldivar, ang presidente ng LICO, no? Nilabanan namin ang pornography. Nag-rally kami sa Malacanang, no? Okay. Kasi ang common denominator namin, yung pagmamahal sa Diyos, okay. Yung prayer, generic yun, ano? Ginagalang namin mga doktrina ng bawat isa. Yung pagmamahal sa bansa, common denominator. Kaya hindi dapat maging extremist ang tingin ng tao, eh. Kaya ako, actually, nung ako tumakbong presidente ng 2010, isang archbishop, ang lumakap sa akin sa Makati Rally, Brother Eddie, maawa ka sa bansa. You have to run. You have to run. Supporter ko, may mga pari akong supporter, may mga Muslim. Kasi pagdating na sa pagmamahal sa bansa, huwag natin papayagan yung kaisipan ng relihiyon siyang basihan. Right. And religion, personal relationship ng tao sa Diyos yun, eh. Bahala ka. Kung sa tingin mo, tama ka, decision mo yan. Kung mahulog ka sa impyerno o mali pala, ikaw ang bahala ka, no? Pero ito, meron akong tatanungin para sa inyong dalawa. Kasi ang tingin ko, itong isa sa mga fears o kinakatakutan siguro ng ating mga botante, pag binoto nilang isang religious leader at nailagay sa pwesto, yung religious leader na yon isusulong kung anong agenda ng religious organization niya. Ang dami naman tayong religion sa bansa natin. Kung anong masasabi niyo ron? Ang dapat yung diktador. Di ba? Whether religious ba yun o diktador ng corruption o diktador ng weteng, dapat yun ang katakutan natin. Pero dahil nasa loob tayo ng demokrasya, ang iisang tao, kahit na ang presidente, hindi as long as wala siyang as long as hindi niya ginamit ang militar, ay hindi pwedeng maging diktador dahil ang lahat ng tao ay nag-iisip. So, bakit natin katatakutan ang religious convictions ng isang tao? Magyaw-yaw siya na magyaw-yaw doon. Against divorce, against whatever. It's all part of yung deepening our knowledge of things, hindi ba? Hindi lang yan. Yung constitutional provision na walang pondo ang gobyerno na gagamitin para i-promote ang isang relihiyon. Napakaliwanag yun sa separation of church and state. Kaya yung takot na yun ng iba, alam mo, yan ay susul lang ng mga ibang nasa traditional politics para yung mga may takot sa Diyos, yung nagmamahal sa Diyos at tunay nagmamahal sa bayan, hindi makapasok sa gobyerno para masarili nila ang gobyerno. Kaya nagkaganito nga bansa natin, supposed to be the only Christian country in Asia, ba't nagkaganito? Bakit nag-deteriorate na ganito? Branded tayo as one of the most corrupt countries in the world. Para buksan natin kaisipan. Anong gusto mo? Mahilig sa drugs? Mahilig sa bisyo? O maka-Diyos? O mamamatay tao? O yung may takot sa Diyos at mahal ang bayan. Ganun na kasimple. No? Kaya may demokrasya naman tayo. Namimili ang tao. Yes. Kaya ganun na kasimple. At saka
Ay sinasabi ng iba, baka maging Taliban. Iba yung religious fanaticism yun, at saka dictatorship. Mabuti na nalilinaw. Ako si Brother Eddie, ba't ako nakulungan dalawang beses during martial years, ano? Hindi ako pwedeng bilhin ng pera eh. Yung mga kapitalista rin sa amin sa Bulacan eh, sobra-sobra ang bread attempt sa akin yan eh. Ang gawin makulong dalawang beses. Full-blooded Democrat ako eh. Bago ako naging evangelist, full-blooded Democrat. Political economy. Nagturo ako ng 7 taon, 10 taon akong naging longest educator. Pinakalat namin ni Doc Prudente ang PUP sa ibang probinsya. Kaya nasa puso ko ang edukasyon. Dahil ako wala nang pamasahe sa UP, mula sa Malcolm Hall, ni pagputungo lang sa Balara. Wala kaming pamasahe ng ibang kaklase ko. Iba, mga humarutot ang kotse. Kahit umuulan, takbo kami. Tapos pagkain ng tapsilog sa Balara, takbo sa Nara, doon ako nakadala. No? Naranasan kong pumasok sa Alimars. Dahil wala akong pambili ng libro ng panahon na yun sa Alipanto. Dahil ang mamahal ng libro, no? Nahuli na ako 2 beses. Pero nakatulong sa akin yun. Modesty aside, naging consistent academic scholar ako. Pinagturo ako sa Oreo before graduation. Kaya yung tapos naging makadiyos ako. Wala na ako ng Diyos eh. Ang solusyon ko dati, revolusyon eh. Ngayon, ang solusyon ko ngayon eh, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan eh, ba't pipigilin ako? I just wanna air out an observation here kasi pinakikinggan ko kayong dalawa. It sort of, yung assertions po ninyo sort of led me to believe na yung mga issues natin ngayon, hindi lang siya political, in effect, nagiging moral issues na rin. Hindi po ba? Yes. And, para bang correct me if I'm wrong, pero para bang sinasabi ninyo na yung nakasaad sa Constitution na there should be separation of church and state, sa tingin niyo po ba parang nagiging obsolete na yon? Kasi parang nagiging moral issues in effect yung mga political issues. So you find yourselves, it still holds. It still holds that there should be separation of church and state. Right understanding. The correct understanding of separation and of the separation being that no one can impose any one religion. There should be religious freedom. Everyone is free to believe in anything he wants. Ganon. So there should be separation of church and state, but that doesn't mean that, and it should not be that the church will hold the whole state. Right. There should be democracy in that state, and it should also be that the state cannot interfere with the religious affairs. That really should hold. But that doesn't mean that we cannot. That doesn't mean that we shouldn't be in public office. That the moment that we are in public office, we get rid of our religious beliefs. Cannot be, because our religious beliefs will inform our decisions. And from that we can get. To be more specific kasi, let's say you have a specific religious belief. Sa religious Bible, then magsusulong ka ng batas base dun sa religious belief na yun. Na halimbawa ko kontra sa mga naniniwala sa Islam. Yun yung para sigurong inaalala ng iba na yung isusulong mong mga batas, baka very religious. Sa iba. Yun ang ang dami-daming relihiyon. Yun ang parang sigurong baka hindi friendly sa ibang religion. Hindi siya secular, magiging religious yung isusulong na. Halimbawa, kung Islamic person na naging presidente, 4 ang asawa niya dahil pinapayagan sa Islam. Pag kinakatakutan ba ninyo, i-impose niyo yung maging 4 ang asawa ng mga lalaki sa Pilipinas? Hindi pa pwede yun dahil iba yung religious belief mo. Yun ay nakakumpine lang dun sa yung personal relationship with God. Kaya tama, kaya mali yung personal. Bahala ka. You're the captain of your destiny. Pero yung kabuuan, kaya nga meron tayong Philippine Constitution eh. At meron tayong tinatawag na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Kaya ang liwanag eh. Hindi tayo dapat matakot sa multo. Nagawang isip lang eh, no? Ano ba ako? Bago naman ako naging pastor at evangelista. Ako ay radical na aktivista. Right. Economist ako. Educator ako. Bakit yung aking karanasan, yung aking pinag-aralan, gusto kong magbigay ng mga land legislations para yung manggagawa, magsasaka, mangisda,
makawala sa tanikala ng grinding poverty and exploitation. Bawal dahil lang ako'y naborn again. Katulad ng isang programa ni Brother Eddie, mag-set up ng entrepreneurial high schools all over the Philippines. Okay. Masama ba yun? Hindi ba? Does it have anything to do with religion? It has nothing to do with religion. At saka yung ating programa sa ekonomiyang walang naiwanan sa umangat na bayan. Ang kailangan sa economic growth must be inclusive, exclusive for the few. Yan ay biblical, yan ay constitutional. Sa matitinong tao, dapat ang pag-unlad ng kabuhayan ng bansa, kasama natin tao, hindi lang exclusive. Siguro yun yung kinakatakutan ko. Ano yung limit Yung, where do you draw the line? Where do you draw the line na ipapasok mo yung specific religious belief mo na mapunta tayo parang Taliban sa Afghanistan ng religious fanaticism basta kayo yung secular. It's the people who will draw the line. So, once the people feel that, you're going somewhere na ayaw namin, then we can always put down their foot. Di ba? Because we're in a democracy. Ang ano lang natin, ang magiging signpost natin na masama na yung ginagawa, ay the moment that this politician uses the military, yun ang signpost natin. Because that is armed power already. Okay. That means, coercion. Yung free market of ideas, iba yan. Part ng democracy yan. Yes. Kung gusto mo magtanong sa impyerno, hindi ka mapigil, that is your right. Ng bawat isa. Okay. Kaya yun hindi masyadong unfounded yung fear. Baka makakatulad tayo sa Taliban. Masyadong malayo yun. O yung far-fetched, Kasi kami, sa Bangon Pilipinas, binubuo kami ng Catholics. Si former Chief Economic Planner ng Pilipinas, Dr. Shel Habito, ay katoliko, bukas loob, charismatic member. Si Chief Justice Puno ay honorary chairman ng Methodist Church. May Muslim kami mga kasama. Merong Seventh-day Adventist. May Protestante, may Evangelical, may born again. Right. Kaya masyadong malayo yung ganung issue. Yan ang tinatawag na parang pabor lang yan doon sa mga traditional politicians na ayaw nila makapasok ang may takot sa Diyos Kasi mawawala ang corruption At ang billions or trillions of budget will be rechanneled for massive economic development na magiging inclusive ang economic growth. At yung tinatawag kong na entrepreneur na ang masang Pilipinong nangunguna at makikinabang. At saka yung tinatawag nating edukasyong napapanahon. Ano yung edukasyong napapanahon? Tatlo lang itong binibigyan din ko Every year, 2 million graduates ang nadadagdag sa job markets. Walang trabaho. Mga college graduates na pipilitan pumasok ng domestic helper. Nag-iiyakan sa akin ang iba-ibang mga Pilipino sa iba-ibang bansa. 52 countries may chapter on jail movement. May nagagahasain, tumakbo, may nakakulong, hindi matulungan ng Philippine Embassy, nagre-raise ng funds ang mga JL people, ang mga Filipino communities, iba-ibang religion nila, nagre-raise ng funds sila para sa kababayan nilang makauwi, dapat ang gobyerno natin, ang Senado kasi, the sole authority in making treaties and international agreements with foreign countries of the world. Samantalayan natin makagawa ng bilateral or multilateral agreements with different countries of the world. Ang purpose natin, lahat ng OFWs, 10 million plus, naka-scattered sa iba-ibang bansa, bigyan nyo ng tamang treatment. Ang labor, values, ang culture, ang religion, igalang ninyo. Pagdalo namin kayo dito, wala nakakaisip yun Kaya nga, yan isa sa mga landmark legislation na gagawin natin. Sinasabi natin ang mga OFWs ay bayani. Pero ang mga pamilya rito sa Pilipinas, na bayaan. Dapat may priority sila sa hospitalization, sa education, sa employment. Right. So, yun ang gusto ng Bangon Pilipinas na ma-legislate. Kaya yun yun, personal transaction ng tao yun sa Diyos Kumbaga, hindi lahat mga halo yun Pero itong recent controversy in RH Bill, nagsalpukan yung concern ng pamahalaan doon sa pangangailangan ng gobyerno to control population, to manage it, at saka naman yung religious beliefs of yung anti-artificial contraceptives. Yun yung
anong limit eh? Pero sino ang nanalo? Di ba? Ang gusto-gustuhan pa rin ng gobyerno ang nanalo. Ibig sabihin, it was a free-flowing discussion. Right. There were people who were for and against. And what is wrong with being against? Hindi ba? Okay. It's so, nag-contribute. In fact, nag-contribute sa final formulation of the bill. Nawala ang term na population control. Well, at least. Right. Okay. Because bakit dapat mawala ang population control sa bill? Because in fact, our average growth, as the CIA World Factbook shows, is there are only 3.1 children per woman now in the Philippines. Okay. And our population growth is only it's about 2.9%. You make that, you lower that further, and we will have an old population already, like Japan and the US and Europe. You see? So, population control should not be the issue at all. So parang sinasabi nyo na kahit religious leader ka, tumakbo ka sa eleksyon, let the free market of ideas. Yes. Of course, katulad ng issue ng RH Bill, no? Yung tinatawag na evangelical, born again, Protestant, Catholic, lahat. Divided eh. Parang maka-Diyos. Divided. Si Professor Mila, daw ka sa grupo na maaaring antay. Ako, nag-repre ako dahil yung dalawang faction sa loob ng movement magkaiba. So, let's discuss this objectively. Ako, simple lang eh. Against ako all forms of abortion. Why? Abortion per se is murder. Okay. However, I am so in favor of sound family planning. Right. I'm in favor of responsible parenthood. Hindi dapat isakripisyo ang kinabukasan ng mga bata. So, naggalangan kami. Nanalo ngayon, ultimately, ang gusto ng gobyerno. Responsibility ng gobyerno yan. Pag naging failure sila ang mananagot sa bayan, sila ang mananagot sa kasaysayan. So, ang importante, democracy works. Yun ang importante. Huwag natin i-impose yung sarili natin gusto eh. Isabihin mo yung gusto mo. Kung ang karamihan ay gusto ganito, igalang mo, irespeto natin. Gusto kong balikan yung yung mga legislations na or yung mga bills na balak niyong i-file, no? Should you be elected in the Senate? But before I ask you that question, we'll just pause for a break. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magpupong What do the Catholic bishops say about Catholic priests running for public office? Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang programang ito ay handog ng pinagsanib na puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radio ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Manila Bulletin, Air 21 at Informatics Diliman. Napapakinggan nyo rin kami sa radyo sa PBS Radio ng Bayan 738 kHz at kasama pa rin natin si Brother Eddie Villanueva at si Professor Mila Aguilar. Okay, alam mo Alex, gusto ko lang talaga mag-expound si Brother Eddie dun sa kanyang so-called landmark legislation, parang napakalapit ng puso ninyo sa mga OFWs. Bakit po ba? Alam mo, for the last 30 years, more than 30 years, ang JIL movement kumalat sa iba-ibang bansa. Ngayon, nasa 52 countries. Last year, nakarating ang JIL movement sa Moscow, Russia, India, at eventually, last quarter, sa Pakistan at Afghanistan, ang daming Pilipino kasi scattered dahil wala kang trabaho rito sa Pilipinas. At sinasabi natin, ang mga OFWs ay mga bayani, bagong bayani, pero ang daming nakakulong. I think 4,000 ang nakakulong sa statistics sa buong mundo, and 300 to be beheaded,
ang nasaan ng assistance sa ating government. Sabi natin sila yung mga bayani. Kami, marami na kami tinakas na mga ginawang sex slaves sa Malaysia, sa Hong Kong. Pero hindi sapat yun eh. Okay. Tapos yung mga pamilya nila sa Pilipinas na babayaan, umisan, wasak ang pamilya, broken homes, ano. It's high time to rationalize our economic and foreign policy. Kaya ang sa akin, number one, kailangan ng hospitalizations para sa mga FWs. Kasi dami-dami nila, yung mga pamilya nila. Ang dami na malapit sa amin. Iiyak ka na lang eh, wala kang magawa eh. Kaya samantala kung merong special legislation, sinasabi natin bayanin mga FWs, 10 million yan mahigit, bigyan sila ng tamang treatment ng ibang bansa. How? Ang Senate nga, ang sinasabi kong sole authority in making treaties and international agreements with foreign countries. Lahat ng mga embassies ng foreign countries sa Pilipinas, kung akong senador, I will invite them, the ambassadors and the consul general and able labor attaché nila, lahat. Now, magkaroon tayo ng bilateral or multilateral agreements. Yung mga karapatan ng inyong mamamayan, igalang ninyo ang karapatan ng mga Pilipino, OFWs, yung culture, yung religion, at saka yung labor values. Hindi yung ginagawang parang slave sa mga Pilipino sa ibang bansa, no? Doon sa may isang bansa sa Europe na 200 euro ang sweldo ng mga Pilipino. Yung iba matataas, ano? Napipilitin tuloy maging prostitutes. Kailangan kumilos ang gobyerno rito. Kaya yung pati yung mga sa buhay dito ay nababayaan din, nakapila sa ospital hanggang sa mamatay. Dapat meron prerogative sila. Meron silang tinatawag ng priority pagdating sa hospitalization, pagdating sa education, pagdating sa employment. Dahil sinasabi ng mga bayani sila nagpapadala. Napakahirap kasi yung mga OFWs. Hiwalay sa mga mahal sa buhay. Umiyak sa akin yung isang babae sa Hong Kong. Bakit ka umiyak, sister? 20 taon ho akong nagtatrabaho rito. Nag-away kami ng mga anak ko ng huling uwi ko. Sinusurot nila ako. Bakit ka raw inalagaan ng ibang anak ng ibang anak at hindi sila? Para kung binaksakan ng langit at lupa, Brother Eddie, kumahid ako rito. Kumahid ako ng 20 years. Naglilinis ako ng kubeta rito. Walang oras. Hindi 8 hours ang trabaho rito. Okay. Pagkatapos ay gano'n sagot aking mga anak. Bakit? Napabayaan eh. Kailan may social services tayo sa pamilya ng OFWs. Kaya ang sa akin, number one burden ko yan, yung landmark legislation na magkaroon ng tamang human treatment ang mga OFWs at kanilang pamilya sa buong bansa. At I will contact the different embassies ng foreign countries na tratuhin niyo naman tama ang mga kababayan namin. Kung hindi, i-expose ko kayo sa global media. Maraming ways of killing a cat. At pangalawa, yung sa education, state colleges, universities, napakaraming estudyante gustong mag-aral dahil mahirap yung mga magulang, naka-standby na lang, natututo na lang mag-drugs, etc. Kailangan maging positive tayo. Action na natin to. Palakasin natin ang state colleges, universities, ang mga private education institutions, bigyan natin ng sangkatutan ng incentives, magkaroon ng tamang partnership ang public and private educational institutions. Kasi we have to produce well-educated generation for the next generation or else, saan patungo ang Pilipinas? Paano tayo maging globally competitive? Isang area na ito, sa ekonomiya. Yung mga sagigilid. Isang kahig-sang tuka, yung ginawa ni Thaksin sa Thailand, napakaganda. Pinalaya ang mga nakagapa sa 5-6. Okay. Mga farmers, manggagawa, teachers, lahat, mga 5-6 na yung Bombay financing scheme dito, no? Gumawa ng National People's Bank at siya nag-absorb ng lahat at binigyan ng second chance ang lahat. Maraming naging entrepreneurs. Kaya naman natin gawin dito eh. Nung tumakbo po kayo sa pagka-presidente, natalo kayo, hindi po ba? Ngayong tatakbo kayo para sa Senado, no? Do you think this is, do you think it's time? Is it the right time? Kumbaga, parang kasama na po ba yun sa will ng Diyos para sa inyo? Alam mo, yung will na sinasabi, alam natin ang will ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. So, meron perfect will, meron permissible will. Ako personally, this is the best time for me. Kaya tinanggap ko ang encouragement ng dating Chief Justice ng Supreme Court na ginagalang ng lahat, si C.G. Renato Puno, ano? At saka maging sila Shell Habito, Secretary Shell Habito, of course, hindi ko na bagitin yung iba, nasa gobyerno, no? Sincere sila na ang bansa natin matulungan. Yung nabang presidente, unang-una, mahirap yung one-on-one eh. Ito, 12 ang pipiliin. Pangalawa, pagkalaban mong Malacanang, with due respect sa dating presidente, pagkalaban mong Malacanang, kalaban mo na automatic yung COMELEC.
Ngayon, si President Pinoy, nakatayo siya ngayon sa daang matuwid na pamamahala. Biblical yan. Kaya nga ang Pilipinas ay remarkably ay umuunlad. Isipin mo ang ating dollar reserve ngayon, 85 plus at this point of time, ang ating external loan ay only 64 billion. Kaya ang trust and confidence ng local and foreign investors bumalik sa Pilipinas. Number 2, yung inflation rate na dati ay 40% during 1980s and 1990s na magkaroon ng crisis ang balance of payments at saka ang exchange rate, ngayon 3 to 5%. Kaya tanggapin natin ang katotohanan, naramdaman din ng masang Pilipino indirectly yung economic growth, hindi nga lang massive na inclusive. Doon papasok ngayon yung mga landmark legislations ni Brother Eddie Villanueva at ng Bangong Pilipinas sapagkat ang gusto natin, ekonomiyang walang may iwanan sa umangat na bayan. Yon ang talagang pinakalundo ng ating... Pero, Brother Eddie, suggestion ko, baka magandang slogan ngayon sa Senado, I'm the peacemaker. Dahil ang gulo ng Senado. Oo, grabe. Oo nga. Diba? Pero may tanong ako para kay Professor Aguilar. Kasi si Professor Aguilar ngayon ay isang born again din. Right. Pero nung panahon ng martial law, namundok yan si Professor Aguilar. Parte siya ng Communist Party. Ang tanong ko, bakit pagkaraan ng ilang taon bumitiw ka sa Communist Party? Well, nagkaroon kami ng disagreement ng chairman ng Communist Party at that time. Na kasi yung na-assassinate si Ninoy, tapos nagpalabas ako as head of the National United Front Commission ng piece of propaganda, 1/4 sheet, at Times Street. The march from Times Street to Santo Domingo Church. 100,000 ang doon ang expected. Okay. So, nagpalabas kami ng 100,000 leaflets saying that parang nakikiramay kami sa Aquino family and we were concerned about the safety of the Senators Jokno, Salonga, and others, who could be killed anytime also. And the chairman of the Communist Party then called me 1 week later and said, "Ba't mo ginawa yun?" Sabi ko, bakit? I'm head of the National United Front Commission. Am I not? And it's a united front. But he said, finally, kasi hindi naman natin laban yun, laban nila yun eh. So I was shocked. So I resigned as head of the National United Front Commission. And then I started to seek employment elsewhere. Parang medyo extreme the way they see the situation. I really believe in the United Front, and there are common grounds to work on, like with the Catholics, with the Muslims, hindi ba? You have to look for the common points of unity. Otherwise, nothing happens. You want to establish a dictatorship? Do it by the power of the gun? You cannot do that. Not in the Philippines. Okay. Meron akong gustong ipalinaw na issue kay Brother Eddie maya-maya ng konti, pero we have to pause for a break. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Huwag po kayong bibitiw. Sa pagpaplano ng kampanya ng mga kandidato, kaugalian na rin na pag-aralan ng relihiyon at mga institusyon ng relihiyon sa kinapapaloobang lugar o distrito. Ayon sa maraming mga pag-aaral, ang pinakamalapit na pagtansya sa populasyon ng bansa batay sa relihiyon ay Katoliko Romano, humigit kumulang 81%. Iba pang Kristiyanong simbahan, humigit kumulang 10%. Islam, humigit kumulang 5%. Buddhist at iba pang relihiyon o paniniwala, 4%. Babalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan.
Ang programang ito ay handog ng pinagsanib na puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Manila Bulletin, Air 21 at Informatics Diliman. Napapakinggan rin nyo rin sa radyo sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At kasama pa rin natin si Brother Eddie Villanueva at si Professor Mila Aguilar. May gusto lang ako, Alex, na ipalinaw kay Brother Eddie, no? Kasi po, ang usap-usapan po matagal na daw pong binabalak na kayong ipatakbo bilang kandidato ng Bangon Pilipinas. Kumbaga parang nagiging front lang po si Dr. Israel Vergines. And yung pagkaka-back out po niya parang kasama dun sa parang scenario na yon. Ano po bang masasabi niyo dun sa mga usap-usapang yon? Wala pong batayan yung haka-haka na yun. Ang totoo, nung una, pagkatapos ng 2010 election, yung merong mga suggestion na si kasamang Kata Inocencio, Yes. si Alex Tinsay, at ay tumakbong senador. Ako naman ay sinasali rin nila nung una. Pero dahil nga itong ang ating ginagalang na Pangulong Pinoy ay napalathala na personal niyang gustong makasama sa senatorial slate si Joel, ang ating TESDA secretary, ay because of that, yung BESMO, yung Brother Eddie for Senator Movement, ay isinantabi namin dahil nagkausap kami ni Presidente na kailangan Joel dito sa TESDA. Yes. Dahil ang clamor ng mga taga-TESDA, ating mga directors yan, mga empleyado, at saka yung maraming tao, ngayon lang nangyari itong TESDA na ito na lumipad ang TESDA at napakaraming nabiyayaan. Ano? Under his leadership. Yes, may higit kalating milyon yata, no? Sa aking information. At saka nag-iiyakan yung mga taga-TESDA nung malamang siya papasok sa Senado. To cut the story short, ay sabi sa akin ni Pangulo, bata pa naman si Joel at gusto niyang ma-retain sa cabinet. Kaya yun ang dahilan. At yung aking, yung BESMO ay isinantabi, no? Naintindihan naman nila Chief Justice Puno, nila Shiel Habito, lahat mga kasama. Ngayon, itong si Dr. Israel Vergines, at saka sila Kata, at saka sila Tingsay, hindi sila sumama dun sa gusto ni Israel, ni Dr. Israel Vergines, isang professor sa Seventh-day Adventist University, na mag-file. Ito namang si Dr. Israel, talagang meron siyang nationwide organization, National Safety Organizations, na konektado yan sa PNP. Sa matagal na nilang ginagawa yan, ilang taon na. So, kaya malakas ang loob niyang sumama sa senatorial. Pero, siya lang ang nag-file kasama si Atty. Bugaring. Ngayon, nung hindi tumakbo si Joel, ang ginawa nila, Chief Justice Puno, ng mga kaibigan natin sa government, nakasama rito sa BESMO, Brother Eddie for Senator Movement, pati sila Dr. Shiel Habito, inamuki nila akong tumakbo. Yes. At ngayon, by coincidence naman, si Dr. Israel Vergines, sa consultation ng kanyang pamilya, kamag-anak, at mga kaibigan niya sa kanilang organization, nakita niya na tama yung clamor ng Bangon leadership. Pwede bang magbigay ka na kay Brother Eddie? Pagtulungan natin si Brother Eddie na ang maging substitute. So, hindi po siya nag-atubili? Oo, dahil sabi niya, sa totoo lang yan, hindi sapat yung kanyang organization para siya manalo. Right. At inaamin niya, kaya siya pumayag doon sa clamor na ako'y mag-substitute. So, in fairness kay Dr. Israel Vergines, sincere siya sa kanyang kagustuhang maging senador. Sabi ko nga sa kanya, sige, file mo at tutulungan kita sa nationwide organization ng Bangon Pilipinas. Ako naman, kung hindi nga tatuloy si Joel, at may mga email sa akin ng Visayas Mindanao, at maging sila Chief Justice Puno, kinausap ako ng talagang heart-to-heart, na kawawa naman ng bansa, kailangan meron man ng boses doon na maipasok yung mga landmark legislation na matagal na natin pangarap, ano? Para yung economic growth ay hindi exclusive, kundi inclusive, at makapasok ang moral leadership. Dahil kilala naman nila tayo na iyon ang susi
Kasi ang moral leadership is the foundation of good governance. Good governance means good economics, and good economics is the gateway to prosperity of the people. So, yun ang kabuuan ng mga pangyayari. At kaya nga, inaalok ako ng Kapatiran Party, may mga lumalapit sa akin, tumakbo, ay courteously decline. Okay. Dahil gusto ko, mabuksan yung himala, makita ko yung himala na talagang pinayagan ng COMELEC ang Bangon Pilipinas na magkaroon ng lone senatorial candidate. Right. And it happened December 4, 2012. So to me, magiging trader na ako sa prinsipyo pinaglalaban ko kung tatalikod pa rin ako, no? Ituloy ang laban para sa matagal nating pangarap na pagbabago. Pero what can you say about this? Kasi sinabi niyo po na hindi nag-atubiling mag-back out si Dr. Vergines kasi ang katuwiran po ng mga nag-uudyok sa inyo na tumakbo kailangan ng presence kasi mas may presence kayo. So, would you say that, you having the personality, basically, dahil kilala kayo, would you say that that matters a lot? Malaking impluwensya yon sa pagkakatakbo ninyo. Ang overwhelming consensus ng Bangon Party, yung pagtakbo ko ng 2 beses, hindi na sayang yun. Dahil yung recall ng pangalang Brother Eddie, na siyang ginagastusan ng maraming politiko ng sobra-sobra, magkaroon lang recall sa pangalan. Wala naman akong traditional political family, no? Pero yung pagtakbo na yun, naging blessing in disguise. Kaya ang awareness ko ay 98%, nagkaroon ng non-commission ang issues and advocacy ng Pulsong Pilipino, headed by certain Ed Malay, Right. At biglang-bigla, nasurpresa kami, noong December 31, 2012, front page ako, headline ako sa People's Tonight, na Brother Eddie gets the highest trust rating among 16 newsmakers, kasama ang 3 presidenteng buhay, kasama ang lahat na pangunahing senador, kasama ang religious leaders, kasama ang business people. Suddenly, yun ang lumabas sa kanilang national survey, 47% highest trust rating si Brother Eddie. Right. So, duktong-duktong yan, ang tingin ko dyan providential na bakit nagkaganyan-ganyan. Tapos ang COMELEC, nung una, hesitant, pero majority lang daw ang makukuha, sabi ng volunteer lawyer namin sa election, biglang naging unanimous. Right. So, ako, I believe, honestly, binuksan ng Diyos yung Red Sea, so to speak, quote-unquote, para magkaroon ng boses, yung mga nation-loving and God-loving Filipinos na magkaroon ng isang boses dun sa Senado. Yun ang tunay na. At in fairness naman kay Dr. Israel Vergines, wag naman natin pagbintangan ito yung drama niya o kasama ako sa drama. Kung talagang ako ay kung wala yung endorsement ni Presidente Pinoy kay Joel nung una, matagal na kami nakahanda. Matagal na, kung tinanggap ko na yung best mo, matagal na. Kasi how can you say no to Chief Justice Reynaldo Puno, who is the man behind the moral force movement ng ating bansa, no? Sila Dr. Shiel Habito, mga taong kinikilar, ginagalang, at marami pang iba. So, yun ang story niya. Haka-haka lang ho, Pinky at Alex, yung ganong imagination. Magandang nalinaw ni Brother Eddie yan. That's right. Oo, but at this point, we'd like to thank both of you, Brother Eddie Villanueva and Professor Mila Aguilar, for gracing the show despite your very busy schedules. Kasi magkaroon sa maikling mensahe. Ay, of course. Kaya dyan nga tayo papunta ngayon, Brother Eddie, no? Gusto po naming imbitahan kayong dalawa to impart your message to our viewers. Let's who would want to start? Ladies first. Okay. Ladies first. Well, we still need change, okay? May mga pagbabago na nangyari, pero hindi ito sapat. Kailangan, we have to move forward, and especially the lower classes, especially in terms of the economy and entrepreneurship, because the masses can really carry our country. So we have to give them all the opportunities to carry the country economically, specifically through education and entrepreneurship. And I think that Brother Eddie can really do it in the Senate.
Wow, okay. Sabi po ng iba, Pinky, Alex, Professor Mila, nag-attempt ka ng 2 beses na magbong presidente, ba't ayaw pang tumigil? Ang nilagay lang sa isip ko at nasa puso ko, pat ng DNA, kung si Dr. Jose Rizal, Bonifacio del Pilar Mabini, ang mga dakilang bayani natin, nag-give up sa kanilang aspiration, sa kanilang patriotism, baka wala tayong kalayaan ganitong dinadanas. Kung si President Abraham Lincoln, 7 defeats, nag-give up, hindi magtatagumpay yung kanyang pangarap na magkaroon ng emancipation of slaves in America. Kung si Martin Luther King Jr. ay nag-give up sa kanyang aspiration na civil rights ng mga black people, baka walang President Obama ngayon sa Amerika, no? Okay. Si Brother Eddie, simple lang ang pangarap ko Ba't ba ako nakulong? No, ako student leader sa UP at nagtuturo ng political economics sa PUP. Ba't ako nakulong? For what? Isa lang ang pangarap ko, makita lang natin ng kinabukasan ng ating next generation, nakakasigurong merong better society. At ang pangarap ko hanggang ngayon, the emancipation of the masses of our people from the bondage of grinding poverty, injustices, and exploitative system. Makaahon, makabangon, makalaya sa tanikala ng matinding kahirapan ang mga Pilipinong sagigilid, ang mga limot na bayani ng ating bansa, magsasaka, mangingisda, manggagawa, mga tricycle, taxi, jeepney, bus drivers, mga OFWs at seafarers, lahat ng limot na bayani ay makaahon. At nang sa ganun naman, magkaroon ng democratization ang politika, ang ekonomiya sa ating bansa. At bago po tayo pumasok sa eternity, nagawa natin yung tungkulin natin sa Diyos at sa bayan. Yes. Wow, very inspiring. Okay, so once again, we'd like to thank Brother Eddie Villanueva and Professor Mila Aguilar for joining us today. No? Maraming salamat po. Sana maulit pa ito. Sana nga. Yes. Dahil wala kaming pambayad sa mga Okay. Under no other circumstances naman, Brother Eddie. Okay, so wag po kayong alis. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ngayong Mayo, sabay-sabay tayong magpapasya at babago sa kasaysayan. Sapat na ba ang ating kaalaman upang humatol para sa bayan? Subaybayan ang pinakakomprehensibong eleksyon panel tuwing hapon. Ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Natin pilatising ang mga kandidato at himayin ang mga usaping panghalalan kasama ang mga respetadong institusyon at ng media ng bayan. PTV, IEC, PBS, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Manila Bulletin, Air 21 at ng Informatics Liman. Ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tutukan araw-araw mula alas 3:30 ng hapon sa inyong People's Television, Radyo ng Bayan at sa pamamagitan ng live stream sa www.medianagbayan.ph. Maghanda na sa paghatol! Alex, nakaka-inspire naman actually yung yung mga na-share ni Brother Eddie at ni Professor Mila Aguilar. At saka ngayon ko lang actually na-realize na posible palang emerge yung mga konsepto ng relihiyon sa politika. But of course, syempre, provided na nasa tamang lugar o perspektibo, di ba? Eksakto. Kasi alam mo, Pinky, ang relihiyon, parang moral guidance yan ng mga tao. Tama. Pagboto, kung anong posisyon nila sa mga polisiya ng pamahalaan. Kaya mahalaga rin na may impluensya rin sila sa pag-iisip ng mga tao. Parang sinasabi mo kasi, syempre, sa pagpapatakbo ng isang bansa, kailangan din may moral ascendancy. Yung may, di ba, parang kahit paano nananaig pa rin yung moral values ng sambayanan. That's true. Oo. Ang malaking issue kasi dyan, alam mo yung separation of church and state. Oo nga. Pero actually, yung law na yan, directed
against the government. Okay. Kasi the government has too much power, no? Na para bang hindi ka ang gobyerno hindi pwedeng gumawa ng batas na nagre-respeto lang sa iisang relihiyon. See? Pero alam mo, what I found interesting kanina doon sa mga assertions ni Brother Eddie was that when he defined yung sinasaad ng separation of church and state, parang ang lumalabas, dapat di nakikialam ang gobyerno sa affairs ng simbahan. Exactly. Diba? Yes. When in fact, kumbaga what is happening basically is the other way around. Would you agree? Kasi isa sa mga nasa konstitusyon natin yung freedom of religion. Okay. So they can exercise whatever in the country, kung ano man yung relihiyon, kung ano yung gusto ng mga taong relihiyon na pasukan nila. Aha, yun. Yun ang konteksto niya. Walang pinagbabawal. Right. Pero syempre, di ba, in a lot of ways, parang ang nangyayari, yung kabaliktaran, parang the church finds itself involved in political issues. Di ba, yun ang nangyayari? Kaya hindi natin maiwasan yan. Correct. Kaya nga, hindi masama ang makialam, lalo na kapag may naapi. Nakasalalay din sa mga mamamayan ng pag-unlad ng bayan kung nararapat ng mga leader ang kanilang ihahalal. Natapos na naman po ang ating programa. Ako po si Alex Colet na nagsasabing ang pagboto ay karapatan na dapat nating protektahan. Mismo. Sasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating table and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede niyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari niyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Sana'y nakapaghatid kami ng kasagutan at kaliwanagan sa inyo ngayong araw. Ako po si Pinky Aceron. Magandang araw sa inyong lahat.